Pagkatapos ng shift sa trabaho ni Pingoy, niyaya niya ako, samahan ko daw siyang magpagupit at etong si Pinky sumama rin sa amin. Si Kowa kasi nandun sa bahay ni Papa Arnel kaya hindi na namin naisama. Dito sa may Francesca Along Rosario talaga siya nagpapagupit dahil andun yung paborito niyang barbero na si Kuya Mark, and dahil malapit na rin naman kami sa mall, dumaan na kami. So tumingin-tingin lang din naman kami dito. Alam mo, there was a time na gustong gusto ko talaga ng ganitong sapatos. Buti na lang din talaga ng mga time na yun. Wala akong pambili. Ubus na rin pala yung pabango ni Pingoy kaya dumaan na kami dito sa Ian Darcy para makabili ng pabango niya. May favorite scent ako na ginagamit niya dito, and kapag yun yung ginagamit niya, ini-spray niya, parang ay, ang sarap namang ihag, ang sarap parang ganun. So papunta na nga kami sa may Starbucks dito sa may Southwoods Mall, and grabe, no, nakita ko nga yung decor dito sa may outdoor area or alfresco area nila. Ang ganda-ganda talaga. Ang taray ng pa-hot air balloon effect nila dito. Para kang nasa ibang tourist attraction sa ibang bansa, 'di ba? Si Pinky din kasi nagki-crave siya ng pasta dito. Kaya naman ayun, na order na siya ng daddy niya, and then sa akin naman grilled chicken pesto sandwich, yung drink ko. At dahil meron na akong naipon na 100 stars, nag-claim ako ng reward na cake, and eto yung pinili ko. Blueberry cheesecake. Kaya tara, kain na tayo. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso kami dito para makapag-picture taking kami dito. Ang bait nga nung guard kasi kinuhanan niya kami ng picture. That's me. You draw that? That's Pinky. Really? Pinky. Stinky Pinky. Stop. I'm not stinky. I'm cute. Yeah, of course. You're the cutest. I love it. Is that mommy? No, that's me. That's bad. It's 6-year-old. 6-year-old? Yes. Okay. Wearing a headband? That's Like a bee? No, that's V's headband. Grabe, ang hilig talaga ni Pinky mag-drawing. Kapag wala siyang hawak na lapis o kaya papel, notebook, kapag cellphone ang hawak niya, talaga nakakagawa pa rin siya ng paraan para makapag-drawing. And talaga nakikita ko talaga nag-i-improve. Grabe, nakakatuwa. Pero meron din namang hindi nakakatuwa dahil eto na naman yung mga pagkakalat nila ng mga papel-papel, ginupit-gupit na papel. Habang nagwawalis pala ako dito, napansin ko rin na wala na palang laman yung mga water gallon namin. Yung isa kasi dinala namin sa kabila noong New Year's Eve. Buti na lang talaga may extra mineral water pa nga si Papa doon sa bahay niya. Nakihingi na muna kami hanggat hindi pa na i-deliver dito yung bagong stock namin ng tubig. Lately pala, bumili ako ng nag-order na talaga ako ng Seaways na multi-purpose cleaner. Dati nire-request ko yun na free sample. Pero this time, umorder na ako kasi kailangan ko talaga siya. Gusto ko yung meron ako nai-spray na ganito, hindi lang pang sahig. Pwede siya sa lamesa, sa pader, kung saan-saan. Kasi kailangan ko talaga siya. Ang fresh lang din kasi ng amoy nitong Seaways na multi-purpose cleaner. At saka antibacterial siya. Pwede rin siyang magamit pang spray kapag maglilinis ka sa loob ng ref, loob ng microwave, oven, iba pang mga appliances. Kaya napakasulit niya talaga. Kung gusto niyo rin masubukan niyang Seaways multi-purpose cleaner, lagay ko yung link niyan sa comment section, and nasa showcase ko rin yan. Ilalabas ko na rin pala yung mga basura namin galing sa kitchen at sa CR. And eto nga pala si Pingoy, mga alas 12 na madaling araw, gising na agad siya. Alam mo, ang nakakatuwa nga sa kanya kapag nag-a-alarm siya, hindi na siya nag-i-snooze talaga. Kapag narinig niya yung alarm clock niya, bangon agad. For breakfast nga pala, nagluto lang ako ng malaking box ng pancake mix, and ayan na yung pinang-almusal ng mga bagets. And kita mo naman, kagabi lang nagligpit ako dito, pero kinaumagahan, ang kalat na naman. Tapos, ang dami ring hugasin dito sa kusina. So, yan ang aatupagin ko ngayon. And may mga nagsasabi na, uy, in fairness medyo lumuwag na nga dyan sa kusina nyo. Feeling ko naman hindi pa talaga kasi parang ang gulo-gulo pa rin niya. Hindi pa rin ako satisfied sa ayos niya ngayon, kaya feeling ko talaga by New Year ko na ayusin yung mga yan. December 31 na nga pala niya ng tanghali, and bago pa man din kami pumunta sa kabilang bahay dahil doon kami makikiselebrate ng New Year's Eve. Gusto ko man lang sana talagang malinis ko yung kwarto. So anyway, eto na nga si Pingoy. Pagkatapos niya magkulay ng buhok, nag-request
request na i-hair dryer ko daw yung buhok niya. So sige, bago ako magpatuyo ng buhok ko, unahin ko na yung kanya. And wag na po natin pakialaman ang choice niya ng kulay ng buhok dahil alam niyo naman, nasa golden era pa nga ni ang Pinggoy. Tapos diba last month, nung nagpa-ayos nga ako ng buhok, nagpakulay na rin ako, tapos pumalpak. Tapos natatawa ako, may nag-comment. Ang sabi niya, Mi, dapat kay Pinggoy ka na lang nagpakulay ng buhok. Mukhang mas magaling pa siya magkulay ng buhok. Tapos naisip ko, ay oo nga, no? Kasi even before naman, si Pinggoy, nag-offer siya na nga daw magkukulay ng buhok ko. Ewan ko, natatakot naman ako kasi feeling ko mamatay yung buhok ko. And habang pinapatuyo ko nga yung buhok niya dito, meron pala nagtanong sa comment section itong pahalaman ko dito sa may harap ng sofa namin. Olive tree yan, nabili ko sa Orange App, 150 centimeters yung height niyan. And merong mga nare-receive akong comment, hindi lang lately, even before. Naalibadbaran sila dyan, i-let go ko na daw yung halaman eh. Hindi, kasi iba-iba naman tayo ng taste. Para sa akin, gustong-gusto ko na meron akong pa-artificial plant dito sa bahay at hindi ko yan ile-let go kasi hodang masikip na sa paningin ninyo. Sorry. At saka may sentimental value sa akin yung olive tree na yan dahil yan yung Christmas gift ko sa sarili ko nung first time naming bumukod as a family. So, bali 2 years na rin pala sa amin yung halaman na yan. And ganun na ganun pa rin yung itsura niya. Feeling ko naman napaka worth it kahit ang mahal-mahal niyan. Well, anyway, eto na nga at maglilinis na ako ng aming kwarto. Mabilisang linis lang talaga ito. And alam niyo naman yung routine ko kapag mabilisang linis dito. Inalis ko na muna yung maliit na kutsyon. Then, itong mga puzzle mat, kailangan ko rin yung pagtatanggalin para mawalis at mamap ko na maayos yung sahig. Hinanapan ko na rin pala ng jacket at masusuot yung mga bata mamaya for New Year's Eve. And then, ayan, at for the walis lang tayo dito. Bihira ko nang magamit talaga yung vacuum namin, yung floor vacuum namin. Lalo na kapag ganitong mabilisan. Ewan ko, kasi feeling ko mas madali kapag walis-walis lang. Pero may mga times din talaga, lalo na kapag alam kong maaligasgas yung pakiramdam ko sa sahig. Talagang hindi pwedeng hindi ko pasasadahan ng vacuum yun. Itong side ng wall na to, lagi kasi talaga kaming nadidikit dito dahil yan nga yung tulugan din namin area. So, napansin ko na itong sa may lower part, medyo madungis nga siya. Parang manilaw-nilaw na kahit punasan mo, hindi natatanggal. So, I'm thinking na i-repaint ko yan since meron pa naman akong isang malaking lata ng puting pintura. Pero let me know naman kung meron pa kayong ibang hacks para matanggal ko nga yung medyo paninilaw-nilaw nga dyan sa pader naming puti. Let me know naman. So anyway, habang nagpapalit nga ako dito ng bedsheet, naalala ko na, ay hala, hindi ko pa pala nailalagay yung waterproof na mattress cover. So, inalis ko ulit yung bedsheet, nilagay ko yung waterproof na mattress cover, then binalik ko ulit yung bedsheet. And kung mapapansin ninyo, itong bedsheet na to, nagamit na rin ito ni Papa. So, hiniram ko lang sa kanya yan kasi gusto ko sana color blue yung motif nga ng higaan namin dito sa kwarto. Pero ang totoo, mga paboritong bedsheet ko kasi yan, kaya siguro nahihirapan pa rin akong i-completely let go na siya at ibigay kay Papa. Siguro makikihiram na lang ako kapag trip ko yung mga bedsheet na pinagamit ko sa kanya. So dito naman, I'm thinking na magdagdag pa ako ng extra puzzle mat as pangsapin dito sa isa pang kutsyon namin. And meron pala ako natanggap dito, bagong-bago na waterproof mattress protector din. Pero maliit na size lang itong pinili ko. Kasi halos lahat talaga ng kutsyon na meron kami, merong waterproof protector. Isa kay Papa, isa itong queen size namin, at saka isa naman para dito sa double size. So manipis lang talaga siya, pero ang kagandahan kasi dito, lalo na kapag meron kang mga kasamang bata, minsan kasi nagdadala pa ng mga drinks, yung mga bagets dito sa kwarto. At least matapunan man nila ng drinks yung higaan, magpawis man sila dito, tumagos man yung wiwi nila, hindi diretso yung mga tubig sa mattress. Yun yung pinaka-importante. Kaya gustong-gusto ko na meron ako mattress protector. Siyempre, gusto ko rin talagang maingatan yung mga kutsyon na ito bilang ito ay pinadala na nga lang sa akin. Hindi ko na nga ginastosan. Hindi ko pa iingatan. So, ingatan ko na lang, gamitan ko na lang ng mga ganito. Well, anyway, meron pala yung included na 2 punda. Akala ko yung punda waterproof. Tinry ko patakan. Sabi ko, hindi talaga siya waterproof. So, ayun lang nga, just in case na bibili kayo ng ganito, maglalagay ako ng link sa comment section, pero nasa showcase ko rin yan. Ang waterproof lang talaga is yung mattress protector, pero yung mga punda, hindi. Normal na punda siya
na tela. Para naman dito sa semi-double namin na mattress, maglalagay ako dito ng plain blue na bedsheet. Isa rin to talaga sa mga paborito ko kasi ang ganda lang din ang atake niya. Very masculine yung atake kapag ito yung ginagamit naming bedsheet. Wala lang, feel na feel ko siya. King size nga pala yung bedsheet na yan, pero no problem dahil nahanap ko na rin finally itong bedsheet suspender na strap. So ayan nga ang purpose niya. Hihigpitan niya yung bedsheet para kahit magtatalon-talon dito yung mga anak ko, hindi talaga maaalis sa pwesto yung bedsheet. Oh, 'di ba? Napakasulit ng ganyan. Iipit mo lang talaga siya sa corner and paglapag mo nga ng kutsyon. Ayan, napaka-neat niyang tignan. Most of the time hindi ko ginagamit yung suspender pang bedsheet kasi tinatamad ako mag-set up. Pero pag ganito na napakalaki ng bedsheet tapos may kaliitan yung kutsyon, kailangan talaga. Gustuhin ko man sanang palitan na rin ng cover itong maliit na sofa namin dito sa kwarto. Yung kapalitan niya, nandun pa pala sa labahin. Diyos ko po, alam mo ba, yung mga labahin ko, hindi ko talaga nagawang ubusin nung 2025. Grabe talaga, I'm so sorry. So, eto nga palang salamin dito sa may bintana namin. Kapag araw kasi, dahil tinted yan, hindi kami nakikita sa loob. Pero kami, nakikita namin yung mga tao sa labas. Ngayon, ang problema, kapag gabi, kitang-kita kami, lalo na kapag naka-on yung ilaw dito sa kwarto. Although, meron naman ako nilagay na parang lace na kortina doon sa may bandang gate, which is katapat nga nitong bintana. Kaso, nako-conscious pa rin ako, especially kapag magbibihis ako, kaya naisip ko maglagay na lang ng pleated blinds. So anyway, ayan na nga po ang itsura ng aming higaan sa paparating na 2026. At least kahit papano, maaliwalas dito sa kwarto. Nakapaglinis na rin naman ako sa sala, sa kusina. Nung nasa labas pala si Pinggoy, tinanong ko siya kung nakikita niya ba ako sa loob ng kwarto kahit nakabukas yung ilaw. Hindi na daw. So, etong pleated blinds, dahil bagong kabit nga lang siya, hindi pa siya totally nakabagsa. Kaya kita mo, medyo bitin pa siya sa bintana. So, anyway, pagkatapos ko maglinis doon, nag-ready na rin ako ng ilang mga essentials na magagamit namin dahil doon kami sa kabilang bahay New Year's Eve, overnight stay. So, eto yung mga basic essentials na dinadala ko talaga kapag may overnight. Thank you Ronald and Angel sa facial wash, fem wash, pang travel ko na talaga siya. Yun na yung kasama sa travel kit ko. Naglakad pala kami ni Pinggoy papuntang labasan, nakabili na rin kami ng cake. Tapos wala kaming masakyan halos na tricycle. Even Grab, hindi kami ina-accept. Siguro dahil New Year's Eve nga, grabe na rin yung mga paputok, yung ingay ng mga motor sa kalsada. Talagang feel mo na talaga na malapit na nga mag New Year celebration. At pagdating nga namin dito, eto na nga pala yung itsura ng kitchen cabinet na nilagay ko sa kabilang bahay. And this is from SIB Home Deco. Pag mga handa, tapos may mga kailangan lutuin. Alam ni Pinggoy, hindi niya ako maasahan sa ganyan. So, siya ang busy sa kusina. Ngayon ko lang napansin, meron na pala silang bagong ref. Dahil alam niyo, nung December 26, nung naglilinis nga ako ng garahe dito, doon din bumigay yung luma nilang ref. Naka 10 years naman daw yun. Kaya pinalitan na ni Ate Ken. Bala ko sanang maglinis dito sa bahay nila. Pero pagdating ko, ang linis na. Kita niya naman. O, diba? Sa mga nagsasabi na hindi sila nagme-maintain ng bahay. Grabe naman kayo. Para namang kayo nakikinood na nga lang. Dami pang Charot. Gets naman kasi talaga na may mga times na naglilinis ako na sobrang kalat talaga. Kaya nga cleaning video yung pinapakita ko. Nagdala pala ako ng kortina dito para sa portal. And kita mo, bagay na bagay siya, diba? Ang haba niya. So, ang pinagkakaabalahan po palang lutuin ni Pinggoy ngayon ay lasagna. So, eto talaga for sure hit siya dahil karamihan sa mga bagets dito gustong-gusto ang pasta. Alam mo, in fairness din dito kay Pinggoy, kapag alam niya magluluto siya, hindi niya nakakalimutang bitbitin yung apron niya. Si Pinky nga pala, bigla talagang sumama sa Ate Bettina niya na magsimba. So, ang ending, sumunod na rin kami sa simbahan. Kasi gusto ko ring ma-check kung okay ba si Pinky na ang kasama niya ay ang Ate Bettina lang. Parang baby pa rin ang tingin ko kasi kay Pinky kahit 6 years old na siya. Na kahit tipong isasama siya ng mga ate niya, ganyan. Feeling ko, baka hindi nila kayanin si Pinky kapag nag-tantrums minsan, pag nag-iiyak-iyak. So, ayan nga pala yung itsura sa loob ng simbahan. Ang laki din talaga
niya. After namin sa simbahan, may katabi kasi yung McDo. Dito nga kami napadpad para mag BFF fries. Tapos si Freya, nagsuggest siya na mag-try kami umorder ng extra sauce, Cajun sauce para sa fries. Oh my God, ang sarap! Ang sarap niya! I-try nyo rin to. May extra charge lang na 20 pesos para sa Cajun sauce. Pero, nagustuhan ko siya. Pag uwi naman, napagdiskitahan ko nga itong lumang sofa. Kasi naalala ko, meron akong binitbit dito na sofa cover few months ago na hindi ko pa na ikakabit-kabit. Buti na lang nakita ko. So, ayan na nga, finally, makukoveran na nga itong sofa na ito para magmukhang bago naman siya. Mas magmukhang presentable. Itong pinili ko nga pala, 2-seater, yung size nitong cover, pero meron ding pang 1-seater, pang 4-seater, and then para naman sa mga sulok-sulok. Ginamitan ko siya ng mga included naman na foam sticks. So, yung sa kabilang side, hindi ko malagyan ng foam sticks kasi wala na halos kutsyon yun, wala nang pagkakapitan. So, nilagyan ko na lang ng mga extra unan dito. And kita mo naman, mas bongga talaga yung itsura niya. Ang nilagay ko lang naman dyan, sofa cover, at saka yung mga existing nilang unan. O, diba? Ang syala! Universal sofa cover pala yung ginamit ko. Napaka-stretchy niyan. Kaya siya universal sofa cover. Kasi kahit anong design ng sofa mo, pwedeng-pwede siya. Binitbit din pala namin ni Pinggoy itong aming portable ihawan para nga magamit dito. Dahil nabanggit ni Pinggoy na meron din daw silang iihawin. Kung alam ko lang sana na may ganitong barbecue stick pala na kailangang ihawin, sana pala binitbit namin yung electric griller para hindi na kailangang magmano-mano paypay, ikot-ikot. Kasi yung electric griller, kusa niya nang iniikot talaga yung mga naka-barbecue stick. Anyway, eto nga ang pagsasaluhan namin ngayong New Year's Eve. Salamat sa pagtanggap sa amin ni Tati Kela. Lagi nila kami dito nakikiselebrate kasi mas masaya kapag mas marami kayo nakikiselebrate ng New Year's Eve. Happy New Year sa ating lahat. Nawa itong taon na ito ay magbigay sa atin ng more blessings, abundance, good health, more opportunities, and peace of mind. Si Papa nga pala nagmotor siya papunta dito. So after niya makainuman si Tito, ganyan, umuwi na rin siya para makapagpahinga siya doon. Pero kami kasi dito kami makikitulog. So kita mo naman, ang lawak talaga dito. Buti na lang talaga nung nag-major general cleaning ako dito. Tinanggal ko nga yung divider na cabinet dahil kita mo, may kasya ditong kutsyon at dalawa pang airbed. Itong brown na airbed, king size yan. Yung green naman, I think, single size yan. Then, kinabukasan nga pala, naalala ko, meron pala akong biniling chlorine para talaga dito. Buti na lang, hindi pa kami nakakauwi. So, ayan nga, pinabudburan ko nga ng chlorine. Etong likod, kasi dito naliligo si Tito. Minsan, yung mga bata, pag nakikita naliligo dito si Tito, dito na rin gustong makiligo. Natatakot ako, baka madulas nga dahil ang kapal na nga ng lumot dito. Alam mo, nung dito pa kami nakikitira noon, gustong-gusto kong naliligo dito. Lalo na nung hindi pa nagpapataas or nagpapa second floor yung bahay sa likod namin. Sobrang refreshing kasi ng feeling kapag naliligo kami dito. Yung may tubig lang na galing sa hose, na nasa itaas. Parang very province ang atake. And thank you nga pala sa concern. Dapat daw pinagsuot ko ng tsinela si Pinggoy. Diyos ko po, si Pinggoy talaga medyo may katigasan ng ulo. Kahit nasabihan mo yan na magtsinelas, hindi. So gusto niya yan, kaya hinayaan ko na. Tapos after niya magbabad dyan, tumiretso naman ako dito sa may harap ng garahe. Binabarang ko nga rin itong part na ito dahil nakita ko may mga lumot-lumot na nga rin. Sa mga 30 minutes pa nga lang, sabi ko, Lala, baka pwede na nga matanggal yung mga lumot dito. Pagkakita namin, kita mo naman, nag-aangatan na sila. Actually, nagawan ko na ng video yung chlorine kasi sobrang na-amaze ako sa kanya. Ito na naman ako, na-excite ako kaya in-upload ko na agad yun. So, eto na nga po siya after mabuhusan ng tubig. Sobrang effective niya. Kung meron din kayong mga bakuran na nilulumot na,
try nyong babara ng chlorine, patagalin nyo. Kasi yung sa amin, 30 minutes lang yan ha. Pero ang bilis niyang natanggal yung lumot. What more kung ilang oras pa yung pinatagal. Matapang din pala yung amoy nito kaya dapat covered talaga yung ilong nyo. Sadyang matigas lang talaga ang ulo nitong si Pinggoy. Tinanong ko nga si Tito after niyang magamit etong area na to. Kung kamusta ba, hindi na ba madula? Sabi niya, maano naman daw, masakit sa paa kasi masyado matutulis naman daw yung mga simesemento dito. So, gawa natin ang paraan yan. Next time na pagbalik ko, meron ako naisip na paraan. Then, dito naman sa may harap ng garahe, mga 20 minutes lang siguro nakababad yung chlorine dito. Kaya hindi siya masyado nakatanggal ng lumot. Hindi ko pa yun kinuskus. Talagang inisprayan ko lang ng tubig. And then, maya-maya lang, nagihan na ako umuwi. Kasi, ang konti lang ng tulog ko. Gusto ko na mahaba-habang tulog para makabawi. Akala mo naman talaga. Hindi kasi kahapon pa ako naglilinis, 'di ba? So, nagtataka nga si Pinky habang nasa tricycle kami, Mommy, why most of the shops are closed daw? Kasi January 1, ganun talaga. Tapos pag uwi nga namin, kita mo, bumaba na ng tuluyan yung pleated blind. So, cover niya na yung kabuuan ng bintana namin. So, may iba't ibang kulay ng pleated blinds. Merong mas malaki pa dyan. Kung bet nyo yan, yung link nasa comment section at nasa showcase ko. Nakatulog naman kami agad pag uwi. Then, pagising ko, sabi ko, gusto ko talaga makapag K-drama marathon na. So, ang ending, pikit mata, nag-subscribe talaga ng premium sa Netflix.